awit ng ubasan. Aawit ako para sa minamahal ko, isang awit tungkol sa kanyang ubasan. Ang minamahal ko'y may isang ubasan sa isang matabang burol. Hinaukay niya ito, inalis ang mga bato at tinamnan ng pinakamagandang uri ng mga baging. Nagtayo siya roon ng isang bantayan at humukay din ng pisa ng ubas. At naghintay siya ng masaganang aninang mahuhusay na ubas. Ngunit ito'y namunga lamang ng mga sirang ubas. Kaya ngayon, kayong mga naninirahan sa Jerusalem at mga tao ng Juda, humusga kayo sa pagitan ko at ng aking ubasan. Ano pa ang magagawa ko para sa aking ubasan na hindi ko pa nagawa? Bakit nang ako'y naghintay ng mabubuting ubas? Ito'y namunga lamang ng masasama. At ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano ang gagawin ko sa aking ubasan. Alisin ko ang bakod nito at ito'y mawawasak. Gigibahin ko ang mata nito at ito'y ayapakan. Gagawin ko itong isang tigang na disyerto, hindi puputulin o alagaan pa at talaguro ng mga dawag at tinik. Iuutos ko sa mga ulap na huwag nang magpaulan dito. Ang ubasan ng Yahwa makapangyarihan ay ang bayang Israel. At ang mga tao ng Juda ay ang mga baging na kanyang kinaliwan. At naghintay siya ng katarungan, ngunit nakita niya ang pagbububo ng dugo. Naghanap siya ng katwiran, ngunit narinig niya ang mga daing ng paghihirap. Mga habagan at hatol, kahabagapan kayong nagdaragdag ng bahay sa bahay. At nag-uugnay ng bukid sa bukid hanggang sa wala nang matirang lugar. At kayo lamang ang manirahan sa lupain. Ipinahayag ng Yahwa makapangyarihan sa aking pandinig. Tiyak na ang mga dakilang bahay ay magiging sira. Ang mga mararangyang mansyon ay maiiwanang walang mga nakatira. Ang isang ubasan na 10 hektarya ay magbubunga lamang ng isang bat na alak. Ang isang homer na binhi ay magbubunga lamang ng isang epahang putil. Kabagaag, kayong maagang gumigising sa umaga upang maghanap ng inumin, at mga nagpupuyat hanggang hating gabi, hanggang sa maging maalab sa alak. Mayroon silang mga alpa at lira sa kanilang mga pagdiriwang, mga flauta at pandereta at alak. Ngunit wala silang pagtingin sa mga gawa ng Yahwa. Walang paggalang sa gawa ng kanyang mga kamay. Kaya ang aking bayan ay dadalhin bihag dahil sa kakulangan ng pangunawa. Ang mga mataas na tao ay mamamatay sa gutom, at ang manakaraniwang tao ay mauuhaw.
ang Yahawa makapangyarihan ay mabubunyi sa kanyang katarungan. At ang banal na Yahawa alahaya ay mapatutunayang banal sa kanyang matuwid na mga gawa. Kung magkagayon, ang mga tupa ay manginginain na parang sa kanilang sariling pastulan. Ang mga kordero ay manginginain sa gitna